Ace TV. Lumipas ang isang linggo. Good morning, beautiful. Namumungay pa ang mga mata ni Lucas habang binabati si Amanda sa Skype. Kakagising lang niya at eksakto naman na online ang dalaga. Well, lagi naman itong online dahil nakaplana ang cellphone nito. Palaging may internet access. Pero swerte siyang ngayon ay sinagot nito ang tawag niya. Good afternoon na. Pagdatama ni Amanda. Kasalukuyan itong kumakain ng junk food. Alas 3 na lang hapon dito. Pero 8 pa lang dito. Pero pakaramdam ko, buo na agad ang araw ko dahil sa'yo. Kasi nakita na kita. Kinindatan pa siya nito. Pinaikot ni Amanda ang mata. Pero alam niyang kahit ganoon, ay naapektuhan ito sa kanyang mga sinabi. Kilala niya si Amanda. Madalas nitong itinatago ang mga nararamdaman kahit kinikilig. Nahihirapan din naman na itago ito yun dahil namumula, kagaya ngayon. Tigil-tigilan mo nga ako, Lucas. Ayoko nga. You are like a drug to me. I can get you out of my system. Na-addict ako sa'yo. Corny na akong corny. Pero iyon, ang eksaktong nararamdaman ni Lucas. Kahit gusto nang matawa sa sarili, hindi rin naman niya may tanggi. Hindi pa rin siya makawala sa spell ni Amanda. Kahit na ilang araw silang magkalayo ng dalaga, hindi pa rin nawawala ang kabaliwan niya rito. Kahit ngayon na sa internet lang siya nagkikita, ang makita lang si Amanda sa isang araw ay masaya na siya. Parang kontentong-kontento na siya. Hindi dapat ganon. Ano ang nakain niya at gustong pumatol sa isang LDR? Kahit masasabi naman na hindi talaga iyon relationship dahil wala silang official na usapan ni Amanda kung ano ang namamagitan sa kanila. Parang ganon na rin ang tingin niya. Hindi niya gustong mawala ang kontak kay Amanda kahit na ngayon ay nasa London na siya at si Amanda ay naiwan sa Pilipinas. Kaya ganon ang sitwasyon nila. 7 hours ang difference nila. Sa halip na pansinin ni Amanda ang sinabi niya, kumain ito ng isang pirasong chips. So mas inuna mo yan kaysa sa akin ha. Kunwari ay nagtatampo siya. Sandali lang ang break at nagugutom ako. Ako rin. Kung gano'n, di kumain ka. Well, paano ko ang gusto kong kainin nariyan sa Pilipinas? At ang partikular na babaeng nasa screen ng laptop ko ngayon. Oh, Emma. Ang aga-aga. Bulong niya sa isip. Hindi na dapat niya binuksan pa ang mga ganun topic. He was getting hard. And because of the situation, he couldn't do anything about it. Alam niyang may ibang option. Pero hindi niya gustong gawin. Tangi ang gusto niyang gumawa niyon ay si Amanda. Pero tiis-tiis muna. Iyon ang consequence niya sa kalokohang sinabi. Napaubo si Amanda sa sinabi niya. Gusto niyang matawa sa reaksyon nito. She looked cute despite the crazy act. Gagawin na rin sana niya kung hindi nga lang agad nakabawi si Amanda. Siguro may iba ka pang kachat kaysa sa akin, no? Or the wallpaper of your laptop is another Filipina girl and nawala ang ngiti ni Lucas. Hindi mo talaga ako pinagkakatiwalaan, no? Lucas, wala pang 1 linggo mula nang magkahiwalay tayo. Sigurado ako na may hangover ka pa sa ganyan. Kaya ka ganyan. Minsan ay gusto nang maniwala ni Lucas na ganun nga kanyang nararamdaman. Hindi siya sanay na
maging stick to wine. Nasanay na siya na laruan lang sa kanya ang mga babae, na kapag nagsawa na siya, ay pwede na niyang palitin. Pero hindi niya maisip iyon kay Amanda. Tuwing sinasabi nito na mawawala rin ang pagkahumaling niya rito, naiinis siya. Hindi niya gusto ang mga sinasabi nito at pati na rin ang mawala ang pagkahumaling niya. Kinalma lang ni Lucas ang sarili. Bahala na si Amanda sa gusto nitong isipin. Hindi na dapat niya ini-entertain ang negative na isip nito. Hindi rin naman kasi niya masisisi na ganun ito dahil may masama siyang nakaraan. Ang dapat na lang niyang gawin ay ang patunayan ang sarili na kaya niyang magbago para sa dalaga. Sooner or later, makukuha rin niya ang tiwala nito. I miss you, Amanda. I really miss you. Ito ba ang gusto mo rin na paniwalaan? Nanatili lang ito nakatitig sa kanya. Maya-maya ay ngumiti. Pero na magsalita, malayo naman sinabi para sa tanong niya at gusto rin niya na marinig ito. Time's up. Nakangiti pa ito. Tapos na ang break ko. I'll talk to you later, okay? Pero Amanda, sagutin mo munang binigyan siya nito ng flying kiss. Pagkatapos itinawag na ang tawag. Nawala na ito sa screen. Napabuntong hininga na lang si Lucas. Gusto niyang malaman kung pinagkakatiwalaan ba siya ni Amanda. Gusto niyang maniwala ito na handa siya magbago. Pero kagaya nga ng linya sa pelikula na tumutugma sa dalaga, hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. Well, kung ganun, gagawa ako ng paraan para makuha yun. Hindi ako susuka, Amanda. Sa halip na umalis sa harap ng laptop at sinimula na ang araw, nanatili muna na ilang sandali roon si Lucas. Nagbukas siya ng Twitter. Kung hindi gustong maniwala ni Amanda sa mga sinasabi niya, pues, susubukan niya ang mundo kung maniniwala ang mga ito. Pauwi na si Amanda sa trabaho nang makatanggap ng tawag kay David. Nang sagutin niya iyon, ay naramdaman niya agad ang saya sa boses ng kaibigan. I knew it! Lucas would be a good for you. Bungan nito sa kanya. Bahagyang inalis ni Amanda ang aparato sa tenga. Hindi niya ikinikwento si Lucas sa kaibigan. Pagkatapos ng bakasyon, ni hindi pa sila nagkikwentuhan ng kahit ano. Papaano nasabi ni David na makakabuti para sa kanya si Lucas kung wala itong alam sa mga nangyari sa kanila sa ilang araw na pagbakasyon sa resort? Anong alam mo? Anong alam ko? O anong alam ng buong mundo? Ay nako Amanda, I hope you are not busy today. You should take me out. Marami kang hindi sinasabi at kinikwento sa akin. Napaisip si Amanda. Tama ba ang kwento niya si Lucas sa matalik na kaibigan? Mula na magsama sila ni Lucas, hindi na niya inisip si David at ang mga nararamdamang sakit. Gumaan na kanyang pakiramdam. Natuon ang lahat ng pansin niya kay Lucas. Okay, kung gusto mo ng kwento, pick me up in the office. Pauwi na ako. Pumayag naman si David. Pagkalipas ng 20 minutes, ay nasa opisina niya ito. At nang makaharap na ng kaibigan, wala malang siyang nararamdamang pananabik. Ang kanyang puso ay hindi bumibilis. Hindi kagaya ng nararamdaman kapag nasa piligid si Lucas. Nag-dinner sila ni David sa isang Chinese restaurant. At nagkwentuhan sila. So, kumusta naman si Lucas? Is he a good boyfriend? Muntik nang mailuwa ni Amanda ang kinakaing century egg. Boyfriend? Kumunot ang noo ni David.
May relasyon na kayo, di ba? Ha? Relasyon? Ano ka ba, banda? Bakit parang wala kang kaalam-alam sa nangyayari ngayon sa social world? Bumuntong hininga ito. Parte pa rin ba yan ang pagtatampo mo sa akin to? Dahil kung ganun, pakaramdam ko, nagtatampo na rin ako. Dapat sinasabi mo sa akin ang bagay na ito. Kahit whirlwind romance lahat ang lahat, I really should have known. Dapat ikaw rin nagayaya para magkwento sa mga ganitong bagay. David, wala kaming relasyon ni Lucas. Walang opisyal. Bulong ng bahagi ng isip niya. But there's something going in between you. Alright, meron nga. Pero ang pinagtataka ko, paano mo nalaman ng mga iyon? Sa halip na sumagot si David, kinuha nito ang cellphone niya. At Lucas, I miss you right now, Amanda Reyes. Hashtag, believe this. Nanuyo yata ang lalamunan ni Amanda sa nabasa. Ilang beses siyang humurap para masiguro ang nakita. Nahihirapan siyang maniwala. Anong oras ginawa ni Lucas ang lahat ng mga iyon? Wala man lang siyang kaalam-alam. Pero nainis din siya sa sarili nang maalalang pinatay muna niya ang mobile data ng cellphone niya para makapagtrabaho ng walang istorbo. Ano ang nasa isip ni Lucas at ginawa nito iyon? He even tagged her. Ano na lang ang iisipin ng mga tao? Nasa higit sa 1 million ang followers nito. Hindi lang 1 million, milyon-milyon. Naiinis man dahil hindi naman siya sanay sa publicity. Hindi rin naman napigilan ni Amanda ang mamula. May pinapatunayan talaga ang lalaki. Seryoso talaga ito. O ngayon, kailangan mo mag-explain sa akin, Amanda. Huminga muna siya ng malalim bago nagkwento at kung papaano niya nakasama at nakilala ng lubusan si Lucas. It was a coincidence na makasama ko siya nung nagbabakasyon ako sa Batangas. Doon nagsimula. And now, we stay in touch. So, whirlwind ni romance nga. Tumango-tango si David. Gusto kong mag-alala sa nangyari pero ayokong gawin. Nakilala ko rin naman si Lucas eh. Sinabi niya sa akin mismo nung una nagkita kayo na gusto ka niya. Despite the situation. Nakita ko rin sa negosyo niya, na seryoso siya sa'yo. Nangiyain ka niyang sumayaw. At ngayon, ang lahat na ito. Siguro nga may hindi magandang record si Lucas sa mga babae. But everything can be changed naman, di ba? And I think, ikaw ang change na iyon, Lucas. If he's not serious about you, he wouldn't do these things. I'm happy for you, Amanda. Naramdaman niya ang sinseridad sa boses ni David at pakaramdam niya ay nahahawa siya sa pagiging positibo nito. Tama si David, nagbabago naman ang mga tao. Paano kung ganun nga si Lucas? Sinusubukan itong patunayan iyon sa kanya sa pamamagitan ng tweet na iyon. Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa lahat ng mga tao. Sign na iyon, di ba? Sa mga nalaman ngayon, parang gusto nang mamuhay ni Amanda na pinasasaya na lang ang sarili. Gusto na niyang mamuhay sa pantasya dahil mukhang unti-unti na yata iyon na nagiging realidad. Parang gusto na niyang maniwala na kaya talaga magbago ni Lucas at may pag-asa ang kung ano mang namamagitan sa kanilang dalawa. Lumipas pa ang isang linggo at lalong tumindi ang paniniwala ni Amanda na seryoso nga si Lucas. He remained in touch. Very much in touch actually. Araw-araw siya nitong tinatawagan at madalas na nagme-message kahit na minsan ay hindi niya nare-replyan. Dahil na rin sa mga gawain sa buhay
at sa time difference nila. Bukod din sa pagpaparamdam sa kanya ni Lucas sa cellphone, kahit sa personal ay pinaparamdam din nito sa kanya na talagang gusto siya nito. Hindi alam ni Amanda kung paano nagawa ni Lucas na padalhan siya ng bulaklak kahit na nasa malayo. Pero mula nang iparamdam nito sa buong sambayanan na may namamagitan sa kanila sa pamamagitan ng Twitter, palagi na siya nakaka-receive ng bulaklak. At palaging sa office niya. Palaging sa office niya dumarating, kaya naging tampulan siya ng tukso. Alam na rin ng mga kaopisina niya ang tungkol kay Lucas, kaya ang tingin sa kanya ng mga tao ay Diyosa. Lunch break at nakatanggap si Amanda ng message mula kay Lucas sa Facebook. Pinadalhan siya nito ng selfie picture nito. Kung noong una ay kinatataas niya ng kilay ang pagpapadala nito ng iba't ibang larawan, ngayon ay sanay na siya. Selfie after the photo shoot. I feel so groggy but still handsome as ever. Nireplyan niya yun. #Vin. Nagreply naman ito. Just being honest. Hindi na gusto pa mag-react ni Amanda dahil kahit inisin niya si Lucas, hindi naman niya may tatangging gwapo talaga ito. Hindi rin niya pipigilang titigan ng mukha ng binata sa screen ng laptop. Mukhang ang pagod na si Lucas. Alam niya magdabag ang ginawang photoshoots dahil bukod sa marami, isinisingit lang din ni Lucas ang project na iyon ngayong araw. Wala pang tulog si Lucas, pero napakagwapo pa rin. Para hindi nilang maramdaman na malayo sa isa't isa, palagi nagpapadala ang pictures ang binata. Mga pictures kung saan ito pumupunta at kung anong ginagawa at kung sino rin ang mga kasama. Pakaramdam tuloy niya ay kasama na rin niya ito. Habang nagla-lunch ay kinakausap ni Amanda si Lucas. Alam kasi niya na may schedules ang binata sa oras na tapos ang trabaho niya. Ibig sabihin, hindi sila makapag-usap kapag siya naman ang may libreng oras. Gusto niya mag-adjust dahil madalas na nag-a-adjust si Lucas sa kanilang dalawa. Ayaw naman niya na maging unfair. Isama pa na mas nag-i-enjoy siyang kumain habang kausap ang binata. Pagkatapos ng lunch, ay bumalik na si Amanda sa trabaho at nagpaalam kay Lucas. Pero pagbalik sa cubicle, ay kinausap siya ng boss niya. Napili raw bilang nominee ang article niyang ipinasa nito sa isang journalism award. If that's so, I'm going to London next week. Sa London ang event. At dahil siya ang gumawa ng article, kailangan niyang pumunta roon kung sakali mong manalo ang kanyang ginawa. Pero sa halip na masabik dahil maaaring parangalan, iba ang nasa isip ni Amanda. Si Lucas. Pwede sila magkita ni Lucas. Pagkakuha ni Amanda ng confirmation letter, kinuha agad niya iyon ng larawan. Saka ipinadala kay Lucas na naka-online pa rin. At sa halip na mag-reply, ay tinawagan siya ng binata. Una muna siyang binati ni Lucas at nagpasalamat naman siya roon. See? Destiny even finds a way for us to be together again. Sabi pa nito. And Amanda couldn't agree more. Tama nga na sinasanay niya na ilagay ang sa positibong pananaw ang isip dahil positibong bagay rin ang nangyayari. Pinayagan si Amanda ng boss niya na gamitin ang business trip dapat sa London bilang bakasyon na rin. Isang linggo siyang mamalagi sa London at dumatong siya roon 2 araw bago ang event. Isa sa mga dahilan kung bakit pinayagan siya ng boss na gawing bakasyon na rin ang pagpunta sa London ay dahil sa hindi niya kailangan magbuhotel. Titira siya sa London ng 1 linggo sa bahay ni Lucas. Sinundo siya ni Lucas sa airport at mula roon
ay dinala siya sa isang malaking bahay. Bahagya pa nagtaka si Amanda. Bilang bachelor, inaasahan niyang sa isang condominium unit ito nakatira. Hindi ko inaasahan na mas gusto mong tumira sa isang malaking bahay. I mean, you are a bachelor. Hindi ba dapat sa condo unit ka nakatira? Tumawa si Lucas. You know, I'm an only child, Amanda. Kahit 30 years old na ako, baby pa rin akong ituring ng mga magulang ko. Lalo na si Mami. Hindi niya gustong bumili ako ng condo unit. I have one pero bihira ko lang ginagamit. I'm required to stay with them. Ibig sabihin, I'm going to meet your parents? Yes? Namutla si Amanda. Hindi niya inaasahan iyon. Hindi siya handa. Hindi naman kasi masyadong ikinikwento ni Lucas ang mga magulang nito, kaya wala siyang kaalam-alam. Hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend, kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pero, seryoso ba talaga si Lucas sa sinasabi? Ipapakilala siya sa mga magulang nito? Nararamdaman naman niya na seryoso ito sa kung anong relasyon nila. Pero, magugustuhan ba siya ng mga magulang ni Lucas? Sinabi ng binata na baby pa ito ng magulang. Hindi ba iyon makakaapekto sa sitwasyon niya? Sigurado magiging masuri ang mga magulang nito sa kung sinong babae ng anak nito. Don't worry, they don't bite. Plus, my mom is a Pilipina. Sigurado magugustuhan ka nun. Palagi kayang ipinagmamalaki sa akin nun ng mga Pilipina. Sabi ni Lucas na mukhang napansin ang reaksyon niya. Sinubukan magtiwala ni Amanda kay Lucas. Pagdating nila sa bahay, ay sinalubong siya ng mga magulang ng binata. Finally, I have met you, Iha. Ang daming kinikwento ni Lucas tungkol sa'yo. Tumingin siya kay Lucas. Kinikwento siya ng binata sa mami nito. Binulungan naman siya nito. Close kami ni Mami. Lahat ng mga nangyaring special sa akin, ikinikwento ko sa kanya. Sa ibinulong ni Lucas, lalo naging special ang tingin niya sa binata. Lalo na ang pakaramdam niya. Kahit kinakabahan, malaking bagay rin sa kanya ang ginawa nito. Nagpapakita lang iyon na seryoso talaga ito sa kanya. Close ito sa mga magulang at siguro naman ay pipiliin talaga ni Lucas ang mga babaeng ipapakilala nito. Maswerte si Amanda na siya ang babaeng iyon. Lalo pang naramdaman ni Amanda na espesyal at maswerte siya sa mga sumunod na sandali. Nagkatotoo nga ang sinabi ni Lucas na gustuhan siya ng mga magulang ng binata, lalo na ang mami nito. Sa sobrang paggusto nito sa kanya, ay halos ayaw na siyang layuan. Halatang miss na ng ina ni Lucas ang buhay sa Pilipinas. Iyon kasi ang palaging pinag-uusapan nila. Gusto ni Amanda ang nangyari. Sa pagkagiliw sa kanya ng ina ni Lucas, nakaramdam siya ng pagmamahal ng isang bagong ina. Parang pakaramdam iyon ng pagmamahal sa kanyang tita Linda at ang ina ni David. Parang higit pa nga. I like that you're having a good time with Amanda, Mama. But Amanda looks like tired and... Oh, I'm sorry, Iha. Hindi ko naisip. Masyado lang ako nasabik sa na makasama tong girlfriend mo. Masyado lang din akong naging masaya na nagawa mo rin na magpakilala ng personal sa amin ng babae mo. Ibig sabihin, ako po yung una? Tumango ito. Kilala mo naman siguro ang ano ko, di ba? Alam na niya na ang magiging reaksyon ko kapag ipinakilala niya sa akin ng personal ang mga idinedate niyang babae na sumuma ang mukha ng ginang. Pero nang mapatingin sa kanya ay ngumiti uli. Huwag na natin pag-usapan yun. Ang mahalaga, nasa buhay ka na ng anak ko ngayon. Gusto kita para kay Lucas, Amanda.
Gusto ko rin po kayo, tita. Ngumiti ito. I'm glad. Very glad. Pagkatapos ng pag-uusap, ay niyaya na siya ni Lucas na umakyat sa itaas para magpahinga. Pero nang bigla siyang halikan ni Lucas, alam niya na nagsisinungaling ito sa mga magulang. Aminin mong hindi mo naman talaga balak na pagpahingahin ako. Nakataas ang isang kilay pero nakangiting sabi ni Amanda. Nagkamot ito ng ulo. What can I do? I need to... I need to hug you. And I need to kiss you. And I need to have you. Mukhang ayaw ka naman pakawalan ni Mami. Nagsaselos na nga ako eh. Natawa siya. What a guy. Pati ang mami niya pinagseselosan. It's because I miss you. How about you? Did you miss me too? Sinagot na ng halik ni Amanda ang tanong ni Lucas. At malinaw naman na naiintindihan nito iyon. Pinatunayan ni Lucas sa kanya na ganun din ang nararamdaman nito sa paghalik nito. At sobrang pananabik nila sa isa't isa na malay na lang niya na naihiga na siya nito sa kama at nakapatong ito sa kanya. I miss everything about you. Ungol ni Lucas habang sinisimulang tanggalin ang kanyang damit. And the feeling was mutual. Kapag kasama ni Amanda si Lucas at kapag ginagawa nila ang mga ganung bagay, ibang klase ang sayang kanyang nararamdaman. Parang nawawala siya sa mundo. Nahihirapan siyang kontrolin ang sarili. Ipinaparamdam ni Lucas na iba siya kaysa sa ibang babae. Higit pa siya sa espesyal. Gustong gusto niya ang mga damdamin na iyon. At sa tingin niya, mahigit pa sa gusto ang nararamdaman niya kay Lucas. In love na ba si Amanda si binata? Nararamdaman niya, oo. Magandang ideya ba iyon? Oo rin, sabi ng puso niya. She was falling for Lucas and she couldn't help it. If she was in love with Lucas, then it was not a bad thing after all. Gregor, this is the first time I've seen you held a girl like that. Ngumisi si Lucas sa komento ng kaibigang photographer na si Mike. Bilang modelo, ay madalas na nakakatrabaho niya ito at ngayong gabi ay kino-cover nito ang event. Sa pagkakaalam niya, all-around photographer naman ito. Ngayong gabi ay ang awards night ng journalism event na nominate ang article ni Amanda. Dahil siya ang escort ng dalaga, kasama siya nitong naglakad sa red carpet. Prestigious ang event na iyon dahil lahat ng mga galing na journalist sa iba't ibang bansa galing pa ang mga kasali roon. It was an international event. Lahat ng journalist na pumunta roon ay may tuturing na pinakamagaling sa bansa ng mga ito. And he just happened to be at the date of the great journalist representing his other home country, Philippines. Bakit ba kailangan magtaka ni Mike? Of course, proud si Lucas kay Amanda. Proud siya na nasa tabi nito. And yes, he felt possessive with her. Lalo na ngayong nag-ayos si Amanda. Napakaganda nito at pagkalabas pa lang nila ng sasakyan, sigurado siya na kahit sanay siya na pagtingin ng mga tao, lahat ng mga mata ay nakatingin kay Amanda. And so was his eyes too. She was breathtakingly beautiful that he couldn't take his eyes and hands off her. Need I say more? Sabi ni Lucas, saka ipinakilala si Amanda. She's gorgeous. Komento rin naman ng kaibigan, saka kinuhanan sila ng larawan. Pati ba naman sa mga ganitong event, marami pa rin nakakilala sa'yo. Nakatrabaho ko si Mike minsan. Isa pa, I'm sociable, babe. You should know that. Of course. Sa dami nga pala mga babaeng nakadate mo,
You should consider yourself as social butterfly. Sa halip na mainis sa komento ni Amanda, napangiti pa siya. Bakit para nakakaramdam yata ako ng selos dyan sa boses mo? Well, kung napapansin mo, nakatingin sa'yo lahat yata ng babae sa kwartong to. Napangiti si Lucas. Hindi na bago sa akin yun. But it's different for me. Lalong lumuwa ang pagkakangisi ni Lucas. Kung ganun ay nagseselos nga si Amanda. So kaya kagalit sa akin. May iwasan ba na walang makakapansin sa'yo? You're right. Hindi naman may iwasan yun. But you have to get used to it. Ako rin. Sa mga lalaking halos kainin ka na ng buhay sa pagtingin sa'yo. Anong sinasabi mo dyan? You're not aware that all guys here are looking at you. Umiling ito. Mas aware ako sa mga babae nakatingin sa'yo. Well, if you are jealous of those girls, I'm jealous of those guys too. Hindi mo na kailangan. Alam mo naman na ikaw lang gusto ko. And the same goes for you too. Hindi mo kailangan pagsilosan ng mga babaeng yun. Dahil ikaw lang din ang gusto ko. Napatigil sa paglalakad si Amanda. Kaya napatigil din si Lucas. Tumingin ito sa kanya. Kumurap-kurap. Hinawakan niya ang pisngi ng dalaga. Ramdam na kung ano ang kailangan nito. Ibinigay mo na lahat sa akin, Amanda. Dahil doon, umaasa ako na pagkakatiwalaan mo ako. Umaasa ako na maniniwala ka sa sinasabi ko. Gusto kita. At sinabi ko na hindi mo na kailangan mag-alala. I'm yours. Like you are mine. Get it? You don't have to be jealous. My eyes are only for you. You are the only girls my eyes can see. Bumalik ang masayang aura ni Amanda. Bumiti ito. Lalo pang tumindi ang proudness na nararamdaman ni Lucas. He was really with the most beautiful girl in the world. Nagsimula ng event. Hindi kagaya ng ibang nominees, pinagkaguluhan si Amanda. May factor na dahil na rin sa kanya. Dahil sikat siya. At siya ang escort ng dalaga. Pero ayaw maniwala roon ni Lucas. Gusto niyang paniwalaan na dahil iyon sa galing ni Amanda. Nabasa niya ang article at napahanga siya. Amanda was not just beautiful, she was brilliant too. Dahil sa mga nangyari, hindi na nagtaka si Lucas na nanalo si Amanda. Napakasaya ng mukha ng dalaga na umakyat ng stage. Nahawa siya sa saya nito. Masaya siya para kay Amanda. Kaya sobrang saya ay kinunahanan niya na larawan si Amanda habang nasa stage ito. He posted her picture and his social media account. Nagustuhan ni Amanda ang ginawa niyang pag-mention dito sa Twitter, pero mula noon ay pinagbawalan na siya. Hindi raw nito gusto ng publicity. Pero ngayon, pagbawalan man siya ni Amanda ay hindi niya mapigilan. Proud siya sa dalaga. Marami na rin naman siya naging girlfriend na nakakuha ng prestigious awards at madalas ay naisama siya sa mga ganong events. Pero walang kahit sino ang nakapag-proud ng ganon sa kanya. Siguro ay dahil sa edad ni Amanda. Ilang taon pa lang sa trabaho ng dalaga pero nakakuha na ng international award. Pero yun lang ba talaga? Bulong niya sa isip. Pinakiramdaman ni Lucas ang sarili. Higit sa pagiging proud ang nararamdaman niya. He was in love with Amanda. Hindi weekend ngayon, pero dahil namimiss ni David si Julia, niyaya niya itong lumabas. Dinala niya ang dalaga sa mall. Kagaya ng mga karaniwang dates nila, kumain din sila sa restaurant. Nagpaalam si Julia na pupunta muna sa restroom, kaya naisipan ni David na tingnan ang cellphone niya at silipin ang social networking accounts niya. Masyado siya nag-abala sa mga nakarang araw. May business conference kasi siyang dinaluhan sa Davao. 4 na araw siya roon at nagkaroon siya ng hindi magandang oras. Mabuti na lang
at pumayag si Julia na makipag-date sa kanya sa pagbalik niya. Kaya kahit papaano, gumaan ang kanyang pakiramdam. Na-miss ni David ang dalaga dahil ilang araw silang hindi nakapag-usap ng maayos dahil busy siya. Isama pa ang dumaan na weekend na hindi sila nagkakausap. Dahil na rin sa business conference na iyon, maganda naman nakikita ni David sa social networking sites niya. Maganda rin na nakita niya ang post ni Lucas na mula nang malamang nagkaroon ng malaking kaugnayan sa matalik na kaibigan na si Amanda, ay naging interesado na siya sa buhay nito. Bilang best friend ni Amanda, kailangan niyang mas kilalanin ang mga taong napapalapit dito. Sabihin ng protective siya, pero gusto niyang gawin ang mga iyon. Responsibilidad niya iyon. Hindi kaya ni David na makitang nasasaktan si Amanda. Napakalapit nila sa isa't isa para hayaan na lang na masaktan ito. Pero sa ngayon, wala naman siya nakikitang mali kay Lucas. Mukhang maayos naman iyon. Ang post nito ngayon na proud na sa nakuhang tagumpay ni Amanda ay masasabi niyang seryoso talaga ito sa best friend niya. Dapat ay masaya rin si David sa nakita. Pero sa halip na gano'n naramdaman, he felt bad. Papaanong hindi? Wala siyang kaalam-alam na magkasama ang dalawa. Isama pa na pumunta pala si Amanda sa London para sa awards na iyon. Alam niya tungkol sa pagpas ng boss nito ng article sa ibang bansa. Pero ang mamonominate at magpunta sa London para sa awarding, ni isang salita ay wala siyang narinig kay Amanda. He felt bad because it seemed unfair. Sanay siyang sinasabi ni Amanda sa kanya lahat, lalo na ang mga ganong importanteng bagay. Pero bakit ngayon iwala malang siyang kaalam-alam doon? Isang malaking parangal para kay Amanda ang matanggap nito. Kung sinasabi sa kanya ni Amanda ang bagay na iyon, malamang nasasamahan pa niya ang kaibigan. Pero hindi malang ipinaalam sa kanya ni Amanda ang tungkol doon. Ang sama ng loob ni David sa kabila ng dapat ay maging masaya siya. David, okay ka lang? Hindi niya na-realize na namumutla na siya sa sama ng loob at napansin iyon ni Julia na ngayon ay nakabalik na mula sa restroom. Tiningnan nito ang cellphone niya. Wow! Si Amanda ba yan? She looked gorgeous at nanalo siya. Nanlaki ang mga mata nito. Wow, congratulations! Alam mo ba ang tungkol dito? Umiling siya. Kumurap si Julia. I thought lahat ng sinasabi niya sa'yo, pero bakit ngayon? Well, may boyfriend na siya ngayon. Mukhang hindi na niya kailangan. Hindi na naitago ni David ang hinanakit. Palagi siyang nasa tabi ni Amanda sa hirap man o ginhawa. Hindi siya masisisi kung magtampo man na hindi malang sinasabihan ng kaibigan. Dati ay sila ang palaging sinasabihan ni Amanda ng milestone nito sa buhay, lalo na sa mga bagay tungkol sa pagsusulit. Nasanay na siya ng gano'n. Pero nang dumating si Lucas sa buhay ni Amanda, ano ba nangyayari sa kanya ngayon? Nagseselos ba siya kay Lucas? Ayaw niyang isipin. Matalik na kaibigan niya si Amanda at dapat na maging masaya siya para dito. Kagaya niya, nahanap na nito ang taong makapagpapasaya rito. Nagiging immature siya dahil nagtatampo siya sa ganung bagay. Kahit masasabi na maliit lang naman iyon, hindi pa rin niya maiwasang mainis at magtampo. Gumaganti ba sa kanya si Amanda? Kaya nagawa nito iyon. David, hinawakan siya ni Julia. Naramdaman niya na nalungkot din ito sa nangyari. Naisip din ba nito na unfair ang mga iyon? Huminga ng malalim si David at ngumiti sa dalaga. It's okay. Halika na. Kain na tayo. Pagkatapos, ibinaba niya ang cellphone at pilit na pinakalma at pinasaya ang sarili. Dapat ay masaya si Amanda. Kasama niya si Lucas ngayon at nililibot pa nila
ang isa sa pinakamagandang bansa sa buong mundo, ang London. Isama pa ang nangyaring pagkapanalo niya sa Journalism Awards. Pero papaano siya magiging masaya kung alam niyang nagtatampo si David? Naalala niya mga panahong nagtampo siya rito. Ang isipin na nararamdaman din iyon ni David ay lalong nakapagpapasama sa pakiramdam niya. Amanda, are you listening to me? Tanong ni Lucas habang nagkikwento tungkol sa Buckingham Palace na binisita nila ngayong araw. Sinabi niya rito na isa iyon sa mga gusto niyang mapuntahan. Yes, of course, sagot niya. Pero hindi sigurado kung na-absorb nga ba ng tama ang mga sinasabi ng binata. Huminga ng malalim si Lucas. Mukhang hindi Pero naiintindihan ko. Malalim na ang gabi at kailangan mo na magpahinga. Malamang napagod ka. Kung bukas na lang natin tuloy ang paggala at sinabi mo sa akin na hindi ka libre bukas, di ba? May photoshoot schedules ka. Ayoko na may cancel mo yun dahil sa akin. It's okay. Mahalaga pa ba ang trabaho ko kaysa sa'yo? Isa pa, konting araw na lang ilalagi mo rito sa London. I really should have more time for you. Pero pagod ka ngayon. Kailangan ko intindihin yun. Umiling si Amanda. Hindi ko naman talaga masasabi na pagod ako. I just keep thinking of David. Tungkol pa rin ba ito sa sinasabi niyang pagtatampo sa'yo? Don't worry about it, Amanda. Dumadaan naman talaga ang magkakaibigan sa pagtatampuhan. Kahapon, nag-message sa kanya si David. Nalaman daw nito ang tungkol sa pagkapanalo niya at wala man lang daw itong kaalam-alam. May mga bagay na isinumbat pa sa kanya ang kaibigan. Pero sa kabila ng lahat, naiintindihan naman niya iyon. Tama si David. Lahat ng bagay ay ibinabahagi niya rito at nararapat lang na sumama ang loob nito dahil hindi niya sinabi ang malaking bagay na natanggap niya ngayon. Pero mas gusto kasi niyang sabihin kay David iyon ng personela. Kagaya na lang ng usapan nila kapag may mga importante silang bagay na ipapaalam sa isa't isa. Pero dahil laging hindi available ang kaibigan, umalis siya ng bansa na hindi man lang nagsasabi tungkol doon. Hindi siya nag-effort. Pwede yung iakusa sa kanya ni David at guilty siya. Mula na magkalapit sila ni Lucas, nawala na sa isip niya si David. Ang mga bagay na madalas na ibahagi niya kay David ay napunta ng lahat kay Lucas. Nagigilty ako, Lucas . Nasasaktan ako sa isipin na nasaktan ko rin si David dahil sa mga ikinikilos ko. Pag-amin ni Amanda. Sandaling natigilan si Lucas. Kung ganun, pinapahalagan mo talaga siya ng husto, no? Hindi mo kasi ako masisisi. Best friend ko siya. At nahulog din ang loob mo sa kanya. Putol nito sa sinasabi niya. May pait sa boses na sabi ni Lucas. Bago pa man nakasagot si Amanda, ay tumunog ang cellphone nito. Si David ang nag-text. You need to come home. Sabay pa silang napakanutnoon ni Lucas nang mabasa iyon. Huwag mong sasabihing susundin mo ang gusto niya. Ha, Amanda? Ayoko. May ilang araw pa ako rito sa London. Gusto kong lubusin ang mga araw na iyon kasama ka, Lucas. Hindi pa niya kayang mahiwalay sa binata. Lalo na ngayong masyado nang malaki at matindi ang nararamdaman niya para dito. Pero kailangan ko malaman kung bakit sinabi niya ito. Hindi naman siguro siya magte-text ng ganito kung hindi importante. Nag-reply siya kay David. Bakit? Nag-reply ito. It's about your father. Sa sinabing iyon ni David, alam ni Amanda na kailangan niya talaga niyang umuwi.
May problema ba, Lucas? Mula sa pagtingin sa bintana ng eroplano, ay napabaling si Lucas kay Amanda na nakasandal sa kanyang dibdib. Ang akala niya ay nakatulog na ito. May naiisip lang ako, sagot niya, saka hinalikan sa ulo nito. Let me guess. Iniisip mo ang trabaho na naiwan mo, no? Nalulungkot ka ba? Of course not. Desisyon kong sumama sa'yo at iwan ang trabaho ko sa London. Ginusto ko yun. Hindi ko tuloy maiwasan na mag-guilty. Amanda, you shouldn't. I want to be with you. You need me with you, okay? Nagdesisyon si Lucas sa sumama kay Amanda pabalik sa Pilipinas. Hindi nilinaw ni David kung ano ang dahilan bakit kailangan nilang bumalik o kung ano man ang problema. Hindi na rin nagawang tanungin ni Amanda dahil mas natatakot lang ito kung ano iyon. Ayaw nitong mag-isip pa ng masama na maaaring masama nga. Hindi naman siguro basta na lang pababalikin ni David ang kaibigan kung hindi importante. Kung hindi iyon isang problema. Alam ni Lucas na natatakot si Amanda nang dahil doon. Hindi niya gustong matakot ang dalaga at hindi rin siya mapapakali kung basta na lang itong pababayaan. Iniwan niya ang trabaho sa London at sumama papunta sa Pilipinas. Ayos lang naman iyon sa kanya, lalo na't sa isang linggo ay lilipad din siya sa Singapore para sa endorsement na gagawin. Kung ganun, ano iyon? Hindi kagaya ng iniisip ni Amanda, hindi ang trabaho ang dahilan kung bakit napapaisip siya. Sa tunay lang, madali lang naman solusyonan rin ang problema niya. Kailangan lang niyang itanong iyon sa babaeng nakasandal sa kanya ngayon. Pero marami ikinakatakot si Lucas. Marami pa siyang kailangan i-consider. Hindi naman ganun ka-importante. You don't have to worry about it, okay? Masasabi niyang hindi naman talaga ganun ka-importante. Tungkol lang iyon sa nararamdaman sa kanya ni Amanda. Hindi na dapat niya iniintindi dahil nararamdaman niyang may kakaibang damdamin din sa kanya si Amanda. Pero iba pa rin ang may kasiguruhan. Lalo na at kapag si David ang pinag-uusapan, nagiging pangalawa lang siya sa pinapahalagahan ni Amanda. Pakiramdam niya ay nai-insecure siya at gustong tawanan ang sarili. Sa unang pagkakataon, na-insecure si Lucas Gregor. Alam niyang mali, pero nagseselo siya kay David. Huminga ng malalim si Amanda. Okay, hindi na. I think I have enough problems to think about your problem. Hindi naman nga siguro ganong kaimportante yan. Saka muling sumandal sa kanyang dibdib. Niyakap naman niya ito para iparamdam na maayos lang naman talaga ang lahat. Habang palapit sa bahay, ay lalong humigpit ang pagkakahawak ni Amanda kay Lucas. Kailangan niya ng suporta nito. Ayon kay David, ay doon daw sila dumiretso kung makakauwi sila. Everything will be okay. Pagpapakalma ni Lucas sa kanya. Pero pagdating sa bahay, biglang nawala ang lahat ng takot niya at napalitan ng nag-uumapaw na saya nang makikita ang nakakabit na tarpaulin. Oh my God! Hindi pa ba sigurado si Amanda kung ano ang dahilan kung bakit naroon iyon ay maluhaluhan na siya? Ano pa nga ba ang dahilan para maglagay ng tarpaulin na binabati siya tungkol sa kanyang pagkapanalo sa journalism event sa London? Hindi naman papayagan ng daddy niya na iyon dahil galit ito sa kanyang trabaho. Pero ang kanyang nakita ngayon ay may ibig sabihin. It just meant that her father was proud of her. Importante nga ang dahilan kung bakit siya pinauwi ni David. Hindi masama dahil magandang balita iyon. Napakaganda.
What's going on, Amanda? Nagtatakang tanong ni Lucas. Pero dahil sa sobrang speechless, hindi niya magawa magpaliwanag. Pero mamaya na niya isipin iyon. Mamaya na siya magpapaliwanag kay Lucas. Ang gusto na lang niyang gawin ngayon ay pumasok sa loob ng bahay para makita ang ama. Hindi naman nabigo si Amanda. Nakita nga niya sa loob ang daddy niya at pati na rin si David. Masaya nag-uusap ang mga ito. At nang makita siya ay lumuba ang ngiti ng kanyang daddy. Halos matunaw si Amanda. Napakasaya niya. Pagkatapos ng maraming taon na hindi sila nagkakaunawa ng ama, ngayon lang niya nakitang ngumiti ito sa kanya. Welcome home, anak. Lumapit ang daddy niya at niyakap siya. Tuluyan na siyang napaiyak. Thank you, daddy. Thank you. No, anak. Hindi mo kailangan mag-thank you sa akin. Dapat madagal ko nang ginawa to. Matagal ko na dapat na nakikita ang efforts mo. Pero, bakit po nagbago ang isip nyo? Huminga muna ng malalim ang kanyang ama. Pagkatapos ay hinaplos-haplos siya. Napakaraming bumati sa akin ng malaman ng pagkapanalo mo sa Journalism Award na iyon sa London, Amanda. Lahat nagsasabing napakaswerte ko raw at napakagaling ko rin na nagkaroon ng anak na kagaya mo. Pinupuri nila ako dahil sinuportahan daw kita sa kabila ng lahat. Inakala nilang lahat na ganun ang nangyayari sa atin. Na sa kabila na pagkapatay ng mami mo, sinuportahan ko pa rin ang pangarap mo na maging kagaya niya. Na parte ako ng tagumpay na tinatamasa mo. And I feel guilty about it. Lahat sinasabi sa akin na ako ang dahilan ng tagumpay mo dahil ama mo ako. Pero hindi ko magawang maging masaya. Paano ako magiging masaya samantalang ako ang pumipigil sa'yo? Pero sa kabila ng lahat, pinatunayan mo sa akin na mali ako. Naging matapang ka para patunayan sa akin ang sarili mo. Mali ako na hindi ko tinanggap ang gusto mo sa buhay mo, Amanda. Dapat sinuportahan kita. Hindi dapat ako nagpadala sa takot. Mapapatawad mo ba ako sa lahat, anak? Tumango si Amanda. Hindi niyo na po kailangan sabihin yan, Daddy. Naiintindihan ko naman po kayo. Natatakot lang po ako kaya kayo para sa akin dahil mahal niyo ako. Hindi niyo ko gusto maging kagaya ni Mami. Dapat naging proud ako sa'yo at sinuportahan kita. Ipinakita mo sa akin na hindi mo makakayang tanggihan ang pagsusulat kagaya ng Mami mo. I should have supported you like the way David supported you. Tumingin ang kanyang daddy kay David at napatingin din siya sa kaibigan. Ngumiti si David. Kahit na ba hindi mo ipinaalam sa akin tungkol sa pagkanalo mo? You smiled. Ikaw rin nag-inform sa akin ng lahat ng ito. But still, nagtatampo ka pa rin sa akin. Hindi mo ako masisisi. We were the best of friends. Yet, huminga ito ng malalim. No, hindi na dapat akong tatampo sa'yo. This is your moment. Palalampasin ko ang lahat dahil masaya ka. At masaya rin ako na natanggap nito dito ang lahat. Niyakap si Amanda ng kaibigan. At pakiramdam ay lalo siya naging masaya. Kahit masaya siya sa piling ni Lucas na miss niya si David. Masaya rin siya na maayos na para sa kanilang dalawa ang lahat. Hindi niya gusto nagtatampo ito dahil nasasaktan din siya. Para bang magkakabit ang damdamin nila dahil kapag nasasaktan ito ay nasasaktan din siya. Ang pagkakataon lang na hindi niya nararamdaman ang damdamin nito ay naging masaya ito sa piling ni Julia. Pero hindi na iniisip ni Amanda iyon. Masaya na siya para kay David. At ang kung dahilan noon ay dahil na rin kay Lucas, mas lalo siyang masaya roon. Mabilis lang na naging maayos siya dahil kay Lucas. At masaya siya na sa pagitan nilang dalawa ay maayos din. O iyon lang na iniisip mo.
Sigaw ng isang bahagi ng isip na Amanda nang mapatingin kay Lucas. Dahil na rin sa sobrang saya na nararamdaman, noon lang niya naalala ang kasamang lalaki. Napansin niyang hindi maganda ang timplada ng mukha nito. Bakit ito galit? Dahil ba iniwan niya ito sandali? May maganda naman siyang paliwanag doon. Dahil napagyakapan siya kay David. Normal lang na nangyayari iyon sa magkaibigan. Madali lang sa tingin niya na ipaliwanag kay Lucas ang sarili sa kung ano man nangyari sa kanilang positibong mukha nito. Ipinakilala niya si Lucas sa daddy niya. At nang makitang hindi naman kagaya na nangyari kay Lucas ang mukha nito, mukhang okay na ito sa nakita. Kinausap pa nga nito si Lucas. Salamat. At kahit wala ako at si David sa tabi ng anak ko, nandiyan ka para sa kanya. It's my pleasure, sir. Tumangutango ang daddy ni Amanda. Sandali nag-uusap pa ang mga ito at kagaya ng pagpapakilala niya rito, naging maayos din ito at narinig pa nga niya na sinasabihan pa ito ng kanyang daddy ng take care of my daughter. Ibig sabihin, ibinibilin siya ng ama kay Lucas. Iniisip ba nito na may relasyon sila? Pero kung ganun nga, mas maganda iyon. Ibig sabihin lang noon ay aprobado na si Lucas para sa kanya. Kung ganun, ang maliliit na bagay lang na ito ang dahilan na pag-uwi mo. Sabi ni Lucas nang maiwan silang dalawa. Maliit na bagay? Lucas, this matter is very important to me. Mas important pa ito sa akin kaysa pagkapanalo ko sa Journalism Award. Matagal ko na pinapangarap na tanggapin ako ni Daddy. Ikinuwento niya rito ang tungkol sa paghihirap niya sa ama. You should have told me. Malamig pa rin ang boss nito. Iyon ba ay kinakatampo ng binata? Napubuntong hininga si Amanda. I know, and I'm sorry about it. Pero sana, huwag mong isipin na maliit na bagay lang maliit na bagay lang ang lahat ng ito para sa akin. Tumangutangulang si Lucas at umaasa si Amanda na sana ay naintindihan nga talaga nito ang tungkol sa nangyari. Nanatili si Lucas ng ilang araw sa Pilipinas at pagkatapos ay lumipad na papunta sa Singapore para sa trabaho. Bumalik ulit sa dati ng relasyon nila, long distance. Pero hindi kagaya nung una, mas tumindi ang pangungilila ni Amanda sa binata. Siguro ay dahil na rin iyon sa pagiging mas malapit nila kaysa dati. Ilang oras pa lang mula nang maghiwalay sila, ay namiss na niya ito. Hindi man masasabi ni Amanda na maayos ang relasyon nila ni Lucas, hindi naman sila nag-aaway. Nararamdaman niyang parang bahagyang nanlamig sa kanya ang binata. Pero kapag tinatanong niya ito kung anong problema, wala naman daw. Hindi na lang niya pinansin ang kakaibang ikinikilos ni Lucas. Lalo na sa mga nakarang araw ay puro saya ang kanyang nararamdaman. Sa wakas, tanggap na siya ng ama. Sa ngayon, pakaramdam niya ay nakakumpleto na siya. Kontento na sa buhay. Maganda ang kanyang karir. Tanggap siya ng ama. At kahit hindi pa masasabi na opisyal na ang relasyon nila ni Lucas, maayos ang kung ano man ang mayroon sila. Nagbalik trabaho na si Amanda at naging mas maayos pa kaysa dati ang turing sa kanya ng mga katrabaho. In fact, pati ang kanyang mga boss. Pero hindi naman iyon katakataka. Lahat ng mga ito ay proud sa kanya. Kagaya ng ginawa ng kanyang daddy sa bahay nila, may tarpaulin din sa labas ng opisina sa pag-congratulate para sa kanya. Tingin ng lahat ng mga tao kay Amanda ay magaling. Lalong lumaki ang tiwala sa kanya ng boss niya at nang mag-request siya na makapagsulat sa editorial ng newspaper, agad na pumayag ang mga ito. Kagaya ng mga sinusulat niya, naging maganda rin ang feedback doon.
Sa ginawa mong ito, lalo mo lang ipinapakita na magaling ka talaga, Amanda. You are a versatile writer. Napakaganda ng ginawa mo opinion piece para sa politikong iyon. Ganon-ganon din ang naiisip ko tungkol sa kanya. Matagal na ang pangarap ni Amanda na makapagsulat sa column na iyon. Iyon kasi ang porte na kanyang ina. Opinion journalist ito at trabaho nito ang magbigay ng opinion sa mga tao. Dahil idol ni Amanda ang ina, gusto rin niyang gawin at subukan iyon. Delikado ang mga opinion journalist dahil hindi naman lahat ng tao ay open-minded. Madalas na hindi nagugustuhan ng mga ito ang sinusulat, lalo na kapag masamang opinion pa iyon. Ganon ang ikinamatay na kanyang ina. Hindi nagustuhan ng isang politiko na binigyan ito ng masamang opinyon ang sinulat ng mami niya, kaya pinapatay ito. Ganon din ang ginawa ni Amanda. Pero hindi siya takot. Ginusto niya iyon. Pangarap niya na makapagsulat ng ganon. Naging matagumpay naman iyon. Kaya lalo lang siyang naging masaya sa sarili. Ayon sa kanyang boss, naging usap-usapan daw ang column niya sa araw na lumabas iyon. Delikado man ang ginawa ni Amanda, hindi na iyon mahalaga sa kanya. Ang tanging mahalaga na lang sa kanya ngayon ay nagawa na niya ang isa sa mga pinapangarap. Isa pa, matapang siya. Bilang isang journalist, kailangan niya iyon. Ibinalita niya kay Lucas ang nangyari at kagaya ng dati, sinuportahan siya nito. Masaya rin ito sa kanyang nagawa. Congratulations! Then, how I wish I could celebrate this with you. A celebration? Hindi naman na ito kailangang i-celebrate. Amanda, malaking bagay iyon sa'yo. Gusto ko na isineselebrate yun. Bumuntong hininga si Lucas sa kabilang linya. Kung madali lang talaga sana na sa akin na lumipad pabalik sa Pilipinas, ginawa ko na. Pagkatapos ng Singapore, lumipad papuntang Japan ang binata dahil sa ilang trabaho bilang modelo. Naiintindihan ko naman yan, Lucas. Sapat na para sa akin ang ganito. Sa ngayon, duktong na kanyang isip. I miss you, Amanda. How I wish you could be here with me today. No, not just a day. Every second, every minute, every hour in my life. I want you by my side. Napangiti si Amanda. Kagaya na nararamdaman ni Lucas, ganun din ang kanyang nararamdaman niya. Pero sa kabila ng lahat, sa tingin niya ay hindi pa tamang panahon. Kung ano-ano pa nagpag-usapan nila na kahit uwian na, ay hindi pa rin nila tinatapos ang tawag. Naglalakad siya papunta sa parking lot, ay hindi pa rin niya magawang sabihin sa lalaki na kailangan na niyang tapusin ang tawag dahil sa kondisyon. Masyado niyang namiss si Lucas para putulin na ang tawag nila sa isa't isa. Pero ni hindi lubos akalain ni Amanda na ibang tao pala ang puputol na pag-uusap nila. Ilang metro ang layo niya sa kanyang kotse ay may taong lumapit sa kanya at wala sabi-sabing may itinarak sa tiyan. Sa tiyan niya. Dahilan para mabitawan niya ang kanyang cellphone. May hindi magandang pakiramdam si David. Kinakabahan siya na hindi maintindihan. Wala naman siyang problema sa opisina at pati na rin sa mga taong malalapit sa kanya. Nagbabakasyon na kanyang mga magulang sa Indonesia at kani-kanina ay katatawag lang sa kanya. Sigurado rin siya na nasa maayos na kalagayan si Julia dahil kasakasama niya ito ngayon kahit na nagkakaroon sila ng konting pagtatalo. Minsan ka nang tumira sa bahay namin. What's wrong kung titira ka uli roon? Hindi maiwasang mairita ni David. Kanina pa kasi nila pinagtatalunan ni Julia ang tungkol sa pagtira nito sa bahay nila. Sa susunod na linggo ay magsisimula na ito magtrabaho at dahil sa Maynila iyon, kailangan itong doon din manirahan.
Ayoko, David. Hindi magandang tingnan. Anong hindi magandang tingnan doon? Doon din naman tumitira ang tatay mo at saka, David, teacher ako. Naiintindihan mo ba yun? Kahit na sabihin nakatira din doon sa tatay, iba pa rin ang iisipin ng mga tao. Bahay mo pa rin iyon. Bahay ng boyfriend ko. Ayoko maging usap-usapan. Pero intindihin mo rin ako, Julia. Hindi ko gustong isipin ng mag-isa ka lang natitira sa isang bahay. Nasa Maynila ka pa. Delikado lahat ng lugar dito. Hindi naman ako palagi nasa tabi mo para bantayan ka. Pati ang pagkuha ko para sa'yo ng bodyguard ayaw mo. Nag-aalala siya sa girlfriend. Pinagpipilitan nito na kukuha ng apartment. Hindi niya gusto iyon. Ayaw niya maging mag-isa si Julia, kaya pinipilit niyang sa bahay nila ito tumira. Girlfriend mo ako, David. Dapat pinagkakatiwalaan mo ako. Kaya ko na ang sarili ko. Malaki na ako. Isa pa, maghahanap naman ako ng desenteng matitirhan. Alam ni David na parang nagiging irrational na siya. May punto naman talaga si Julia. Pero dahil sa masamang nararamdaman na hindi maipaliwanag, ayaw niyang payagan ang dalaga. Paano kung iyon pala, ang dahilan kung bakit parang kinakabahan siya. Hindi niya gustong may masamang mangyari kay Julia. Huminga ng malalim si David. Fine, sabi niya. Pero ang totoo ay hindi pa rin kumbinsido. Pero hindi rin naman siya gusto na nag-aaway sila. Pero ipangako mo sa akin na isasama mo ako sa paghahanap ng apartment na yan. David, hindi mo na kailangan sabihin yan. Iyon din naman talagang bala ko. At gusto ko pa nga sana na ipakausap sa'yo. Ipakausap? Hindi mo na kailangan gawin yun sa akin, Julia. Boyfriend mo ako. Siyempre, sasamahan kita. Hindi nagsalita si Julia. Nanatili lang na nakatitig sa kanya. May problema ba, Julia? Huminga ito ng malalim. Napansin ko lang na nitong mga nakarang araw, masyado ka na naging abala at parang nawawalan ka na ng oras sa akin. Pero alam mo naman ang nangyayari, di ba? Busy ako sa kumpanya. At saka, tinatawagan naman kita araw-araw, di ba? Nagkikita tayo kapag weekends. At saka, si Amanda. Si Amanda kasama mo last weekend. Putol nito sa sinasabi niya. Medyo na-caught off guard si David sa sinabi ni Julia. Totoo naman iyon. Noong nakaraang weekend, ay ginugol niya ang oras kasama si Amanda kaysa kay Julia. Kahit na may date sana sila ng girlfriend. Showing na kasi ang paborito nitong movie series at gusto siyang isama sa panonood. Pero dahil gusto niyang i-celebrate ang nangyari sa best friend, ipinagpaliban muna niya ang araw na kinanapapanibighan ng girlfriend. Nagtatampo ka ba, Julia? Matagal bago nagsalita si Julia. Nanatili lang nakatitig sa kanya. Huminga ito ng malalim at takmang sasagutin na ang tanong niya nang tumunog ang kanyang cellphone. Napakunot noo si David nang makitang si Lucas ang tumatawag. Sinagot niya iyon. David, can you call Amanda? Or help me know what happened to her? Nawala kasi siya sa linya habang kausap ko siya kanina. I tried calling her a lot of times after the incident but nawala saglit sa linya si David. Napamura siya. Lucas, what's wrong? Nanginginig ang boses ni Lucas nang sagutin siya nito. May nagtext sa akin. Gamit ng cellphone ni Amanda. At sinasabing isinugod siya sa ospital ngayon. Lucas was pacing the floor. Hindi siya mapakali. Kahit na sinabi ng doktor na maganda ang naging resulta ng operasyon ni Amanda, hindi rin niya magawang kumalma. Nasa recovery room ang dalaga.
at hinihintay pa ring magising. Oras na malaman ni Lucas ang masamang nangyari kay Amanda, napabiyahin na naman siya ng hindi sa oras papunta sa Pilipinas. Hindi niya maatim na makibalita na lang kay David sa kung ano ang nangyayari sa dalaga. Kailangan niyang malaman ng personal ang lagay ni Amanda. Alam din niya na kailangan siya nito sa oras na makarecover ito. Wala na pakialam pa si Lucas kung pagalitan man siya ng manager dahil sa ilang beses na pag-iwan ng trabaho dahil kay Amanda. Mahalaga si Amanda sa kanya at lalo lang siyang hindi makapag-concentrate sa trabaho ngayong alam niyang nasa hindi mabuting kalagayan ang dalaga. 3 oras nang nasa Pilipinas si Lucas pero hindi pa rin nagigising si Amanda. Hindi niya lubos maisip ang nangyari kay Amanda. Sinaksak ito at dahil doon ay kinailangan nito ng operasyon. Gusto niyang sakalin ang kung sino mang gumawa niyon sa dalaga. Pinaimbestigahan na ang nangyari at lumabas na kaya ginawa iyon kay Amanda ay dahil sa ginawa nitong article. And to think na iyon ang pinakaunang column na nagawa ni Amanda. Mga iho, pwede bang tigil-tigilan niyo yung pagparoot parito din niyo diyan? Sita ng dada ni Amanda sa kanila ni David. I'm sorry tito, sobrang lang po talaga ako nag-aalala sa lagay ni Amanda. Naunang sumagot si David. Alam ko, pero lalo lang din ninyo akong pinakakaba sa ginagawa ninyo. Napagdaanan ko na rin ang stage na ito sa mami ni Amanda at alam kong gaano kahirap. Pinili ni Lucas na kumalma para sa kapakanan ng ama ni Amanda. Si David naman, sa kabila ng pagpipilit, ay mahalata pa rin ang tensyon. Lalo niya nakikita tuloy kung gaano ito nag-aalala kay Amanda, kung gaano kahalaga ang babae sa buhay nito. Ayaw mag-isip na kakaiba si Lucas kung bakit ganon si David kay Amanda. Marami naman siyang dahilan para hindi mag-isip ng ganon. May girlfriend si David, magkaibigan lang ito at si Amanda. Pero in love si Amanda sa lalaking ito. Bulong na kanyang isip. At hindi sigurado si Lucas kung hanggang ngayon ay ganun pa rin ang sitwasyon. Hindi siya masisisi kung napakarami naglalaro sa utak niya. Wala siyang security kay Amanda. Sa kabila ng alam niyang espesyal na relasyon nila, wala pa rin kasiguruhan ang lahat. Sino po sa inyo si David? Tanong ng isang nurse pagkalabas ng recovery room. Agad na napatayo si David. Ganon din naman silang mga nasa waiting lounge na nag-aabang sa kung ano mangyayari kay Amanda. Ngumiti ang nurse. Gising na po si Miss Amanda at ikaw po ang hinahanap niya. Sa naging eksena, hindi masasabi ni Lucas kung kaya nga ba talaga niyang magtiwala kay Amanda para sa damdamin nito sa kanya. Mabilis ang naging recovery ni Amanda at hindi na siya nagtaka kung bakit. Ikaw ba naman ang palibutan ng lahat ng mga espesyal na tao sa buhay mo? Papaano hindi ka agaling agad? She felt special. She felt really love. Kahit na napapagalitan siya dahil sa nangyari. Wala pa rin iyon sa pagmamahal na nakukuha niya ngayon. Come on Amanda, kainin mo na ang apple na to. Pangungulit ni David. Sa ilang araw na pananatili niya sa ospital, hindi ito umaalis sa kanyang tabi. Pero hindi niya ipinagtaka iyon. Ganon talaga si David kapag may sakit siya. Matindi ang pag-aalala nito at hindi siya pababayaan habang hindi pa lubusang magaling. David, wala pa isang oras na kapainin mo ako ng 2 saging. Reklamo niya. Kahit alam naman niya na makakabuti para sa kanya ang mga ipinapakain ni David at busog pa siya. Kahit na, para mabilis ka rin na gumaling at makalabas ka ng ospital na ito.
Sinabi ng doktor na pwede na akong makalabas sa makalawa, di ba? And I feel good now. Presensya niyo pa lamang ni Daddy at ni Lucas. Sapat na para gumaling ako. Ginitian niya ang dalawang lalaki na kasama rin sa hospital room. Hindi sanay si Amanda na kapag nagkakasakit ay dumarating ang daddy niya. Lalo na't alam niyang ng mga panahong may nangyaring masama sa kanya ay nasa Ilocos ito para sa isang business meeting. Pero bumalik ang daddy niya para alagaan siya. Sadyang nagbago na ito. At si Lucas, hindi rin niya lubos maisip na sisirain na naman ito ang isang mahalagang trabaho para sa kanya, para alagaan siya. Sa mga ganung bagay, si David lang ang nag-aalala sa kanya. Pero ngayon, naramdaman niya kung gaano siya pinagpala. But still, you need these fruits, Amanda. Dali na, kainin mo. Sayang naman ang pagbabalat ko. Kinuha ni David ang apple, saka pilit na isinubo sa kanya. Pumasok ang nurse sa kwarto at nakita ang ginagawa ni David. Ang swerte-swerte po talaga ninyo, Mama. Ang sweet ng boyfriend ninyo. Parang kinikilig pang sabi ng nurse. Boyfriend? Natawa si Amanda sa komento ng nurse. Tumingin ang nurse kay David. Itinuro pa ang kaibigan. Siya po, boyfriend niyo po si Sir, di ba? Lalong natawa si Amanda. Hindi ko siya boyfriend. We are friends. Talaga po? Ang akala po namin, mga naging nurse niyo rito, boyfriend niyo siya. Siya po yung unang tinawag niyo nung nagising kayo. Hindi siya umalis sa tabi ninyo. At makikita talaga ang pag-alala sa mukha niya. Umiling si Amanda. Close lang talaga po kami. Sanay siya mapagkamalan silang dalawa na mag-boyfriend ni David. Pero hindi niya maiwasang magtaka. Hindi ba kilala ng mga ito si Lucas? Maaaring nakadisguise pa rin ito para hindi pa rin pagkaguluhan. Pero madalas na kilala na rin siya ng tao bilang special someone sa buhay ng binata. Hindi siya na-recognize ng mga nurse bilang babae sa buhay ni Lucas. Tumangot ako ang nurse, pero ramdam niyang hindi pa rin ito kumbinsido. Pero ipinagkabit-balikat na lang iyon ni Amanda. Hindi naman ang nurse ang unang nag-akala ng gano'n. Marami na. Hindi na rin naman niya naapektuhan. Lalo na ngayong alam niyang nakamove on na siya kay David. Maya-maya, ay nagpaalam sa kanya si David na lalabas ng kwarto. Sumunod ang daddy niya, kaya naiwan silang dalawa ni Lucas sa kwarto. Pinalapit niya ito sa kanya. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Salamat sa pagpunta mo rito, ha, at sa pananatili mo dito. Sa pananatili ni Amanda ng ilang araw sa ospital, ngayon sila nagkapagsolo ni Lucas. Hindi kasi siya nilulubayan ni David at ng kanyang ama. Hinalikan siya ni Lucas sa noo. It's my pleasure to be here. Nginitian niya ito. Kung gano'n, pwede mo bang ituloy ang ginagawa ni David sa akin kanina? Sandaling natigilan si Lucas. Pero maya-maya ay umiling ito. Sinabi mo na hindi mo naman talaga gustong kumain, di ba? Yeah. Pero kung ikaw ang magpapakain sa akin, it's okay. So gusto mo na pagsilbihan kita? Kagaya ng ginagawa sa'yo ni David? Actually, I'm waiting for you to do that. Kontento naman si Amanda na nasa tabi niya si Lucas. Pero malaki pa rin kagustuhan niyang sana ginagawa rin nito ang mga bagay na ginagawa sa kanya ni David. Ramdaman naman ni Amanda ang pagpapahalaga sa kanya ni Lucas. Hindi nito ipinagpapalit ang trabaho na nasa malayong lugar para lang masiguro kung anong lagay niya. Para manatili sa kanyang tabi ngayong may sakit siya. Dahil alam nito na kailangan niya ito. Hindi na niya kailangan sabihin iyon para lang manatili ito sa tabi niya. Talaga? Ang akala ko kasi
Si David lang ang gumagawa ng mga ganito. At akala ko ito yung gusto mo. Mahina lang ang boses ni Lucas, pero manilaw iyon sa kanyang pandinig. Kumunot ang noo niya. Anong ibig mong sabihin? Siya ang unang hinanap mo nang magising ka. Lucas, sanay ako na si David ang nag-aasikaso sa akin. Kapag ganitong nalalagay ako sa panganib, siya nag-aalaga sa akin. Isa pa, hindi ko naman alam na nandito rin kayo ni Daddy para kayo ang hanapin ko. Tinitigan lang siya ni Lucas. Pagkatapos ay huminga ng malalim. Okay, fine. Leave it. Lucas, nagseselos ka ba kay David? Sinalubong nito ang tingin niya. May karapatan ba ako, Amanda? Umawa ang mga labi niya, pero hindi agad nakapagsalita. Iyon ba ang gusto ni Lucas? Ang magkaroon ng karapatan sa kanya? Hinihintay lang ba nito na bigyan niya ng pangalan ang kung anumang namamagitan sa kanila? Paano kung kagaya niya ay natatakot lang din magtanong si Lucas? Kung gano'n, kailangan na nilang linawin ni Lucas kung ano ang relasyon nila. Dahil kontento na si Rowena, ramdam niyang hindi ganon si Lucas. Pero bago pa man siya makapagsalita, ay magkakasunod na pumasok ng kwarto ang dada niya at si David. Tama ba na pag-usapan nila ni Lucas ang mga ganong bagay sa harap ng dalawa? Marami pa namang oras. Isa pa, mali ring nagseselo si Lucas kay David. Oo, alam nito ang dati niyang damdamin sa kaibigan. Pero kung totoong nagtitiwala si Lucas sa kanya, hindi na dapat ito nagseselos kay David. Sumama siya kay Lucas sa mga nakalipas na linggo. Ibinigay ang lahat-lahat. Ang dahil nga sa binata, nagkatampuhan sila ng kaibigan. Ibinuhos niya ang lahat ng mga oras at kwento kay Lucas na noon ay ginagawa niya kay David. Hindi na dapat nito nararamdaman na baliwala lang ito para sa kanya. Huwag ka namang immature, Julia. Bumalik ka na sa bahay. Galit na sabi ni David sa kabilang linya. Sinabi ni Julia sa binata ang tungkol sa paghahanap niya ng apartment. Immature. Nag-init ang kanina pang mainit na niyang ulo. Siya pa ang immature. Samantalang si David ang umaktong parang bata sa kanilang dalawa. Hindi siya nito iniintindi. Hindi siya naiintindihan. Hindi ako tumawag para hingin opinion mo, David. Tumawag lang ako para malaman mo na itunuloy ko ang paghahanap ng apartment kahit wala ka. Gusto na niyang tapusin ang tawag dahil sa inis. Hindi siya tumawag kay David para diktahan nito. Kaya na niya ang sarili. Malaki na siya. Hindi kagaya ng iniisip nito. Naiintindihan naman niya si David. Naiintindihan niya na hindi siya gustong pabayaan. Pero sobra na. Alam ni Julia na hindi lang naman ang pagiging protective sa kanya ni David ang kinaiinis niya. Nagiging protective man sa kanya, hindi man ito magawang iparamdam sa kanya ng gusto iyon. Kagaya ngayon, gusto nitong samahan siya sa paghahanap ng apartment pero hindi makagawa ng paraan para hanapan siya ng oras. Alam mo naman nasa ospital si Amanda. Kailangan niya ako rito. At saka, wala akong sinasabing kailangan kita ngayon. O yun ang gusto kong isipin. Duktong niya sa kanyang isip. Kaya na Julia ang sarili. Pero ang isipin na aprobado ng boyfriend niya ang mapipili ay malaking bagay pa rin para sa kanya. Pero hindi naman siya nito kayang samahan sa ngayon. Julia, ayoko magtalo tayo. Sino ba nagsasabi na nakikipagtalo ako sa'yo ngayon? Ikaw ang gumagawa ng David. Maayos ako naghahanap ng apartment ng mag-isa lang. Sinasabi ko lang sa'yo ito dahil bilang girlfriend mo, may karapatan ka ring malaman kung anong ginagawa ko.
Tinapos na niya ang tawag. Maayos nga ba talaga siya? Alam niyang hindi. Masama ang loob niya kay David. Dapat ay naiintindihan niya ang boyfriend. Nasa ospital si Amanda at bilang matalik na kaibigan, dapat ay nasa tabi ito ng dalaga. Pero hindi niya magawa. Nasa ospital ang daddy ni Amanda. Naroon din si Lucas. Hindi pa man siya sigurado kung ano ang namamagitan kina Amanda at sa supermodel. Alam ni Julia na something special iyon. Kayang-kayang alagaan ni Lucas si Amanda. At nang bisitahin niya ang dalaga noong isang araw, ay mukhang maayos na ito. Pero hindi malang itong magawang iwan ni David para lang masamahan siya kahit sa sandaling oras lang. Napaka-protective ni David sa best friend nito. Napaka mapagbigay na oras na pati ang oras na dapat ay sa kanya, ibinigay na rin ito sa kaibigan. Hindi maganda dating niyon para kay Julia. At kung isipin man siya ni David ng immature at hindi makaintindi, wala na siyang pakialam. Napakasama ng loob niya sa binata. Alam nito na ilang araw na lang mula ngayon ay magsisimula na ang kanyang trabaho. Kailangan na niyang makahanap ng matitirhan sa lalong madaling panahon. Tumunog uli ang cellphone niya. Pero hindi na niya sinagot ang tawag. Nag-concentrate na lang siya sa paghahanap ng apartment. Hinayaan niyang tumunog ng tumunog ang cellphone niya. Miss, wala ka ba talagang balak sagutin yan? Napalingon si Julia sa lalaking nasa likuran niya. Napapansin niya na parang kanina pa siya nito sinusundan. Pero kagaya ng cellphone, binaliwala rin niya iyon. Tumingin si Julia sa lalaki. Dahil mainit ang kanyang ulo, alam niyang lalabas ang katarayan niya. Lalo na nang maya-maya ay ngumisi ang lalaki. Tinaasan niya lang ito ng isang kilay. Pagkatapos ay nagbagalak uli sa paglalakad. Kung gusto mo, ako na lang sasagot ng tawag para sa iyo. Kapag ginawa ko yun, ibig sabihin lang doon ibibigay ko sa yung cellphone ko. Iyon na nga eh. Gusto ko makuha ang cellphone mo. Nanlamig si Julia. Noon niya lang na-realize ang ibig sabihin ng lalaki. Gusto siyang nakawan nito. Pero bago pa man mapagana Julia ng gusto ang isip niya, naramdaman niyang hinihila ng lalaki ang bag mula sa braso niya. Napasigaw siya. At dahil malakas iyon, na ikinagulat na magnanakaw, basta-basta na lang siya nitong itunulak at hindi na inintindi kung sa pagtulak nito sa kanya ay may kutsing dumaraan sa lugar na pinagtulakan. Dahilan para mabangga siya. Guilty si David. Hindi man siya sinisisi ng pamilya ni Julia o kahit ng sino, ganun pa rin ang kanyang nararamdaman. Dapat ay kasama siya ni Julia na mangyari iyon. Pero sa halip ay inuna pa rin niya si Amanda kaysa sa girlfriend. Malaki ang pagkakamali niya. Dapat isinumaan niya si Julia. Sinabi niya iyon sa dalaga. Pero dahil hindi pa rin siya palagay sa kondisyon ni Amanda, kahit sinabi ng doktor na pwede na itong umuwi bukas, pinili niyang ipagpaliban na lang muna ang lakad nila ni Julia. Nagmamadali na si Julia na makahanap ng apartment. Sa Lunes, 2 araw mula ngayon, ay simula na ng trabaho nito sa isang magandang eskwelahan sa Maynila. Inisip dapat niya ang sariling girlfriend kaysa kay Amanda. Pero nahihirapan si David sa sitwasyon. Kahit na alam na marami na mag-aalaga kay Amanda ngayon, hindi pa rin niya magawang pabayaan ang kaibigan. Sanay siya ang palaging kasama ni Amanda kapag ganung may nangyayaring masama rito. Nahihirapan siyang iwan dalaga. Masyado silang malapit sa isa't isa para makapag-adjust sa kung ano ito ngayon. At ito ang nakuha niya ngayon. Si Julia nasa hindi magandang sitwasyon
Naaksidente si Julia at gustong sisihin ni David ang sarili dahil doon. Kung sinamahan lang sana niya ang girlfriend, mapoprotektahan niya ito. David, alas 3 na ng madaling araw. Dahil hindi pa rin nagigising si Julia, hindi pa rin siya mapakali. Hindi siya makatulog habang hindi ito nakakausap. Kahit sinabi ng doktor na mukhang maayos na ang dalaga dahil naging maganda ang resulta ng mga test na isinagawa habang tulog ito. Para kay David ay hindi niya masisigurong kung maayos na ba talaga ang dalaga. Kaya naman ang tawagin ni Julia ang kanyang pangalan. Mabilis pa sa alas 4 na hinawakan niya ang kamay nito. Nasa tabi niya ito at ang kapatid nitong si Gerard ay natutulog sa couch sa loob ng hospital room. Si Gerard lang sa pamilya ni Julia ang kasama niya dahil kailangang bantayan ng nanay nito ang bunsong kapatid at si Tate Greg naman ay tinatrangkaso. Minabuti na lang nila na magpahinga ito dahil nalaroon na rin naman siya at si Gerard. Salamat. Salamat Lord. Nagising ka na rin, love. Simula nang malaman ni David ang nangyari kay Julia, noon lang siya nakahinga na maluwag. Kumusta ka na, mahal? Sandaling nakaramdam si Julia sa sarili at sa paligid. Sa tingin ko, maayos na ako. Medyo masakit lang ang braso ko at ang ulo ko. Nabangga si Julia at tumama ang ulo nito sa semento. Dahilan para mawala ng malay. Nagkaroon ito ng konting bleeding pero nang i-CT scan ay wala naman daw naging problema. Hinihintay lang ang pagising ni Julia para masabi nito kung may iba pang nararamdaman. It's the aftermath, I think. You got hit by a car. Huminga siya ng malalim. I'm sorry. Umiling si Julia. Hindi mo kailangan na mag-sorry. Hindi mo kailangan. But it's what I feel. It's what I should feel. Hindi kita dapat hinayaan mag-isa. Hindi mo naman talaga ako hinayahan eh. Nagpumilit ako. Sinabi kong kaya ko. Bubuntong hininga si David. Pati ba naman ang bagay na ito? Pag-aawayan pa natin, Julia. Nagpapaliwanag lang naman ako. And I'm sorry din. Alam ko na pinag-alala ko kayo. Inabala rin kita at hindi mo ako inabala, okay? Bilang boyfriend mo, responsible yung alagaan ka. At nasa tabi mo sa hirap ang ginhawa. Nagkamali ako na mas inuna ko si Amanda kaysa sa'yo. I'm really sorry. Tumango-tango si Julia. It's okay. Ang mahalaga ngayon, naiintindihan mo na kung ano ang priorities mo. Sandaling natigilan si David. Ramdam niya na masama ang loob sa kanya ni Julia nang huli sila mag-usap. Kaya mga pagkatapos siyang babaan ng cellphone, ay paulit-ulit pa rin niya itong tinatawagan. Nagtatampo ka ba dahil sa ginawa ko kay Amanda, ha, Julia? Oo. Hindi lang itong tungkol sa hindi ko pagsama sa iyo sa apartment. Ganun ba? Umiling ito. Nararamdaman mo rin naman pala. Ano bang pinag-uwat ng lahat ng ito? Ang pagiging abala ko sa trabaho? Ang hindi ko pagbibigyan ng oras sa iyo dahil kay Amanda? Tama ang huli. Pero bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Huminga muna ng malalim si Julia bago sumagot. Dahil ayokong isipin mo na parang ang immature ko naman kung iisipin ko iyon. Kailangan din kitang intindihin, David. Kailangan kong intindihin kung gaano ka-close ni Amanda sa isa't isa. Hindi ko naman mababago iyon pero pakiramdam ko minsan ay nababaliwala mo ako nang dahil sa kanya. Nanatili lang nakatitig sa David kay Julia. Natatandaan mo ba nung nagtampo sa iyo si Amanda? Kinansila mo ang plano natin para lang suyuin siya sa maliliit na bagay lang naman. Nintindi ko yun.
Kahit nakita ko kung gaano nasaktan ang pamilya ko. Kahit ako, dahil hindi ka nakasama, na-postpone din natin yung trip. Dahil ayaw nila na hindi ka kasama. Noong nanalo si Amanda at pumalik siya ng Pilipinas, nagbaliban mo ang date natin na tuwing weekends na nga lang madalas na mangyayari. Pinagpaliban mo dahil gusto mo makasama siya. Dahil mas mahalaga yun. Mas mahalaga ang celebration para doon kaysa makasama ako. Naiintindihan ko rin naman yun pero iba pa rin eh. Parang may mali pa rin eh. Hindi naman sinagsasabi na kailangan i-celebrate iyon. At nandun naman si Lucas tabi niya at ang daddy niya. Pero palaging parang kailangan ka. Ganun ba talagang dapat? Pero hindi lang yun. Napapansin ko nitong mga nakaraang araw. Nararamdaman mo na nababaliwala ka ni Amanda. Hindi maganda ang reaksyon mo. Para bang palagi kang naiinis at galit. Nahihirapan kang intindihan ang sitwasyon samantalang nandito rin naman ako sa tabi mo. David, bakit ganun? Naiisip mo ba na dahil sa lumalayo na si Amanda, wala ng tao sa tabi mo? Wala ka nang mapagsasabihan ng regular na ginagawa niyo ni Amanda? Doon nasaksak siya. Halos hindi mo siya lubayan. Hindi. Hindi mo talaga siya nilubayan. Kahit na nakaschedule ang lakad natin, inuna mo pa rin siya. Kahit kailangan kita. Kahit gusto kong nasa tabi kita. Gusto kong magwala. Alam mo, ang sama-sama ng loob ko. Pero ako ang may mali, di ba? Dahil hindi ko naiintindihan. Masyado kayong close sa isa't isa. At hindi ko naman mababago iyon. Siya rin na una. Sanay ka sa kanya. Napakarami yung bagay na Ginawa. Dapat iniintindi ko ang lahat. Pero ang hirap. Napakahirap, David. Subukan ko man na hindi magtampo o magselos. Marami mga dahilan kung bakit hindi ko maiwasan na maramdaman iyon. Sa kabila ng mga security na ibinibigay mo sa akin. Nang mapaiyak si Julia, habang naglalabas ang sama ng loob, ay agad nitong iniyakap ni David. Siniguro niyang babaguhin ang sarili. Aayusin ang mali. Pero sa loob-loob, hindi niya alam kung paano gagawin. At kahit nang ang simulan iyon. Maayos na si Amanda nang i-discharge sa ospital. Pero kahit ganoon hindi niya masasabing maayos na talaga ang lahat sa kanya. Hindi kasi niya maiwasang malungkot na pagkatapos naman ng nangyari sa kanya, ay may nangyari namang masama kay Julia. At hindi man sabihin ng iba na may kasalanan siya o kahit parte man lang, pakaramdam niya ay guilty pa rin siya. Hinayaan ni David sa kanyang tabi. Hindi mo lang iniisip na bukod sa kanya, may ibang babae na rin sa buhay nito na kailangang pagtuunan ng pansin. Hinayaan niyang gawin ni David ang mga bagay na kinasanayan nila para sa isa't isa. At dahil doon, sa sobrang pag-alala sa kanyang kaibigan, ni hindi na nito naisip ang girlfriend nito. Maayos man na ngayon si Julia, nakaapekto pa rin kay Amanda ang sitwasyon. Hindi niya gusto na nangyari iyon sa dalaga. Hindi rin niya gusto ang isipin na napapabayaan ni David si Julia nang dahil sa kanya. Napaisip si Amanda. Noong una, aminado siyang hindi niya nagustuhan ang pagdating ni Julia sa buhay ni David. Hindi nga ba't nagseselos pa siya. Naiisip niya na dahil kay Julia, nawawala na ng oras si David sa kanya. Nalilimutan na nito ang mga pangyayari na napakahalaga para dito, para sa kanila. With that,
She was supposed to hate Julia. Hindi ba dapat ay ikinatuwa niya na dahil sa kanya ay napapabayaan ito ni David? Na parang mas mahalaga pa rin siya kay David kaysa rito? Pero hindi. Alam ni Amanda na hindi dahil masama ugali niya. Mahigit pa roon. It was just a matter of time. A matter of adjustment. Ramdam ni Amanda na nakamove on na siya sa kung ano man talaga ang nararamdaman para kay David. Hindi siya sigurado kung totoo nga ba talaga iyon. Was she really in love with David? Kung in love siya sa kaibigan, bakit mabilis siyang nakamove on sa binata? Isa pa, kung ipagkukumpara ang nararamdaman kapag nasa tabi niya si Lucas at kapag katabi sa David, ibang-iba iyon. Sanay na siya kay David. Komportable siya nakasama ang kaibigan. Pero hindi niya masasabi na ginugulo nito ng gusto ang kanyang isip, ang kanyang puso, kagaya ng ginagawa sa kanya ni Lucas. Dahil sa mga na-realize, sigurado na siya sa kung ano ang nangyari. Normal lang naman sa magkaibigan ang nagkakaroon ng pagkakantampuhan at selosan. Malaking parte ng buhay niya si David. Natakot siya sa pagdating ni Julia. Mapapabayaan na siya ng kaibigan. Nahirapan siyang tanggapin na ang dating siya lang ang hinahanap ay mayroon ng nangangailangan at kinakailangan ng iba. Masyado siyang nasanay kay David kaya naging selfish siya. It was Lucas who won her heart. He was the first who owned it. At masaya siya roon. Masaya rin siya na sa kabila ng lahat, ipinakikita pa rin sa kanya ni Lucas ang suporta at pagmamahal nito. Kahit nakalabas siya ng ospital, nanatili pa rin ito sa kanyang tabi at walang sinasabing definite na oras kung kailan aalis. Mukhang gusto pa rin siya nitong alagaan kahit maayos na ang kanyang lagay at pinabayaan naman niya yun. Alam ni Amanda na mali. Nagiging makasarili na naman siya. Dapat ay hindi niya pinipigilan si Lucas. Alam niyang kailangan din nito magtrabaho. Pero inaaliw lang niya sarili para makasama ang binata. Ayaw na muna niyang mag-isip ng magkakahiwalay na naman sila. Pagka-uwi sa bahay, ay nagpahinga na muna si Amanda. Kasama niya ang daddy niya at si Lucas pauwi. Ang daddy mismo niya nagsabi kay Lucas na samahan siya sa kwarto para makapagpahinga siya. Malaki na ang tiwala ng ama kay Lucas. May kinailangan kasing puntahan ito, kaya ibinilin siya kay Lucas. Nakatulog si Amanda habang si Lucas naman ay hiniram muna ang laptop niya. Hindi siya sigurado kung ilang oras siya nakatulog o kung inabot ba iyon ng oras pero nang magising ay ginagamit pa rin ni Lucas ang laptop. Hindi nito napansin ang paggising niya, kaya siya na mismo ang lumapit. Niyakap niya si Lucas mula sa likuran dahil na-miss niya ang init na katawan nito. Pero sa halip na init ang makuha ni Amanda, malamig na reaksyon ang nasa mukha ni Lucas. Agad siya nagtaka. Lalo na nang lumingon ito sa kanya ay madilim na madilim ang mukha. Tumayo rin ito at inalis ang pagkakayakap niya.